Wala kasi nakinabang eh. Isa lang ibig sabihin niyan, ang kumampi sa korap ay korap din. Correct, kasi wala silang nakikitang mali eh. Wala silang nakikitang mali na daan-daang bilyon yung nawawalang pera, pero okay lang sa kanila na ang iniimbestigahan si BP Sara. Okay lang sa kanila na ang iniimbestigahan mga Duterte. Ang ganda ng mga pinakita ng Duterte nung sila namuno. Pero, imbis na, alam nyo si Duterte, bawal po sa Pilipinas yung ipagtayo ka na rebulto habang buhay ka pa. Pero pwede pong maging exemption si Pangulong Duterte sa dami na nagawa niya sa Pilipinas. Pwede talaga ipagpatayo yan ng rebulto eh. Pero instead na ipagpatayo natin na rebulto si Tatay Digong, ano ginanti natin? Investigasyon dito, investigasyon doon, pasamain dito, pasamain doon. Sino yung mga nag-imbestiga? Yung mga taong kakampi niya dati. Hindi matatawag na political dynasty Matulpo Badong dahil bago pa lang sila sa o. Di, ikaw na. Sumunod ka rin sa simple lang po. Alam niyo po yung mga meaning, wag niyo pong questionin. Ang meaning po ng dynasty, mayroon kang kamag-anak na politiko, sabay-sabay kayong politiko. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, yan yung sinasabi natin. May sarili kayong meaning. Hindi ko po sinasabi na masama ang dynasty. Gusto ko nga yung mga Duterte. Pero wag nyo pong baguhin yung meaning ng dynasty. May dynasty ba ng mga Duterte? Meron. Kung Duterte po ang may dynasty, ano masama? Ang ayaw ko lang, yung nagkakaroon kayo ng masarili nyong meaning para lang magpabuti kayo ng sarili. Dahil minamasama nyo yung dynasty. Ano sabi ni Ben Tulfo? Tamaan na ang dapat tamaan. Pero against ako sa political dynasty. Against daw siya sa political dynasty. Hindi po ako against sa political dynasty. Gusto ko yung mga Duterte, napaka-ipokrito ko naman. Kaya lang, wag niyong baguhin yung mga meaning para lang to fit your narratives. 'Di ba? Kahit babago sila, kung sabay-sabay silang tumakbo, ano ba tawag niyo ron? Hindi po, wala pong meaning na kinakailangan na 10 taon muna kayo. Wala pong ganun. Political dynasty, sabay-sabay kayong, meron na kayong dynasty noon. Meaning of meaningless. Aasa po ba tayo sa mga politiko? Mahiwaga yung tanong mo tungkol saan? kasi hindi ko alam kung ano yung gusto mong palabasin, pero aasa po ba tayo sa politiko? Hindi ko maarok yung gusto mong, pero kung sasabihin mo na boboto pa ba tayo? Opo, kinakailangan natin bumoto. Kasi magbobotohan po sila kung si BP Sara ay tatanggalin nila bilang Vice President o hindi. At yan, hindi na po if, hindi na po kung, hindi na po nakatakda na po yan. After ng SONA, sasalang na po yung impeachment trial. Kaya kung tinatanong mo ba kung boboto ba tayo, nararapat lang tayong bumoto. Pero kung ano man yung ibig mo pang ibang sabihin na aasa tayo sa politiko, hindi ko na po alam kung ano yung ibig mo sabihin. Okay lang yung dynasty basta maglingkod ng tapat and public service. Sir Bad, sino po Maya Santos? Hindi ko po alam kung ano po yung Maya Santos. Kung tao ba yan o ano.
Boss Bans, maka Duterte naman sila, Camille Villar, Bong Revilla, Tol Tolentino. Kaya iboboto mo. Maka Duterte pala sila, bet hindi sila sa Duterte tumakbo. Sa tingin nyo ba hindi sila tatanggapin ni Duterte? Tatanggapin po yan. Matagal na pong politiko yung mga Duterte, iniwan nga sila lahat eh. Tatanggi pa ba sila sa mga pumupunta sa kanila? Si Villar, si Tolentino at saka si Bong Revilla po ang namili. Pinili po nila si Marcos. Bakit nyo sila iboboto? Matino at maayos, di corrupt na dynasty, no problem. At walang masama maging political dynasty. Ang importante, boto natin, hindi corrupt. Team Suka, Duterte, slate tayo pero wag iboto mga team foil. Hindi ko po binabanatan yung dynasty kasi epokrito naman ako. Sabihin ko, ayaw ko sa dynasty pero gusto ko sa mga Duterte. Ang ayaw ko lang, yung finifit mo yung meaning para mukha kang laging tama. Sir Buds, ang dalawang Crocs dito sa Aklan, pumirma, nakakasuka. Di ba nila alam na si PRRD nagpalinis sa Boracay Island? Wala tayong magagawa, ganyan talaga eh. Ang katwiran nga, siguro ang pinakamagandang katwiran, no, yung katwiran ni Prasco, ni Joke Prasco. Kaya siya talaga ang main na dahilan, baka mawalan sila ng pondo. Takot silang mawalan ng pondo. Dahil kung hindi sila pipirma. Umasa na kasi Pilipino, konti tulong, iboto na. Saka mga sikat, basta sikat, boto agad. Kaya nga po tayo nangangampanya, di ba? Simula pa lang naman to eh. Kung lahat tayo mangangampanya, ganyan yung punto natin kay Tatay Digong. Alam mo yung ginagawa ni Tatay Digong? Binibigyan nila tayo ng chance. O yan ba mga yan ang pipiliin nyo? Di ba? Ako pipiliin ko na yung mga kandidato ni Duterte. Halimbawa si Pastor Kibuloy na bilang kaibigan ni Duterte ay isinama na siya na pinipersecute ngayon. Si Pastor Kibuloy. Huwag niyo sabihin na pinipersecute siya dahil dahil siya ay Duterte. Oh. Maganda pong iboto yung pinipersecute, mauunawaan niya. Alam niyo, nakausap namin si Pastor Kibuloy, sabi niya, mauunawaan mo yung yung kalagayan ng mga nakakulong, no? Yun lang po eh. Kasi itong mga ine-elect natin, talagang mga sarap buhay. Si Marcoleta. Oh, masarap iboto si Marcoleta kasi siya yung pinagtulungan dahil sa prinsipyo. Si Vic Rodriguez. Masarap iboto si Vic Rodriguez dahil siya ay initsipwera. Kasama siya ni Marcos, initsipwera siya. Alam mo yun, yung maitsipwera ka? Oh, yung dalawang senador natin, masarap iboto dahil ang dami pong pagkakataon na pwede silang maging maginhawa. Pero pinili po nila yung katapatan sa mga Duterte. Iboboto natin itong mga bagito. Wala pang bahid. Hindi pa nila alam kung paano maging traditional politician na katulad nila Tito Soto, Bong Revilla na ang pinagmamalaki lang yung present at walang late. Subukan naman natin itong mga bago may prinsipyo. Di ba ang ganda po ng team? Yung dalawang senador natin na nanatiling tapat. Hindi katulad nung isa si Tol. Tol, natokso ka ba, Tol? Magkano ka, Tol? Magkano ka, Tol, ngayon? Si Apollo Kibuloy na pinipersecute.
Si Vic Rodriguez na naitsapuera. Ang pangit pakinggan. Si Marcoleta na pinagtutulungan. Mag-isa lang lumalaban. Ang sarap po niyan kasi talagang sa hirap po ng pinagdaanan nila. Tapos itong mga bagito natin, ang bigyan lang sila ng chance. Magagaling, mahuhusay, chance lang ang kinakailangan nila para mapatunayan na may galing at husay kami na maglingkod. Ano mo si Jimmy Bondok? Grabe, no? Kahit mukhang bata pa, pero yan po yung pumipiyok pa si Badong. Sir Badong, may malaking event ngayon sa Cuneta Astrodome, Women's Muslim. Andon mga vloggers. Eh, ano magagawa ko? Hindi ko naman alam. Para nakita niyo yung nakita niyo yung at lahat sila bright. Yun po ang ni Tatay Digong. O kung boboto rin lang tayo ng artista, hindi natin maiiwasan na bumoto na artista. Iboto na natin yung best actor. Tapat din, solid Duterte rin. Si Ipe. Mawisdom po sila lahat, matatalino po lahat. Wala pong panapon, no? Lahat po ng kandidato ni Duterte panay matatalino. Wala po tayong Manny Pacquiao, wala po tayong Bong Revilla, wala po tayong Lito Lapid. Hindi ko po sinabing hindi sila matatalino. Kayo na po bahala mag-isip. Talagang hindi nyo po ako may expect na magpunta ako sa lahat ng event, no? Meron talagang mga para doon. Alam niyo napupuna ko rin. Parang wala akong silbi pag kasi napapagod ako, nakaupo lang ako. Nakita ko po yung sila eh. Alam niyo naman, inoobserbahan ko pa rin eh. Sila very very active. Nagbabasa ng mga comment, nagre-react sa mga comment, nagre-react sa kapaligiran. Ako po pag nasa labas na, wala na. Napapagod na ako sa yung ang daming tao eh. Natutunaw po ako, takot ako sa iba-iba po talaga mga personality namin eh. Kaya napupuna ko, wala rin namang ganang manood sa akin. Yung mga tao pag nagko-cover ako sa labas. Ewan ko ba. Straight vote Team Suka, Binigar, PDP Laban, tunay na nagmamalasakit sa bayan. Correct. You're the only one I know among the DDS vlogger who explains this, that politicians who are playing both sides and can be voted by the DDS should not be voted for. Correct. Alam niyo po, totoo yan. No? Kasi sila, yan po talaga, hindi sila nag-ano yung, iba naman si, parang independent pa rin naman ako, independent ako mag-isip. Katarantaduhan po yan. Pwede kang sabihin mo mag-independent pero piliin mo yung pamimili nyo, mamimili kayo Marcos at versus Duterte, pinili nyo si Marcos. Tapos gusto niyo iboto pa rin kayo ng mga Duterte, dapat hindi. No? Namili na sila. Kung ikaw Duterte, namili po sila, pinili nila si Marcos. Bakit naman mo iboboto yung pumili kay Marcos, pinagpilian si Tatay Digong? Ganun lang po yun. Boss, Sir Buds, Maya Santos yung agent ni Bangag kay Janet Napoles. Kay Janet Napoles ba yan? Oh, yan, maganda yan. Sige, alamin ko yan. Paano nakalusot ang luxury cars dadaan din yan sa Customs Department? Tama po kayo, Sir Badong. Totoo po, bigyan natin ng chance yung baguhan. Ako, natiti ako sa inyo sa mga pagsasalita ni Lambino, ni Henlo, ni Bundok. Mas magaling sila dihamak sa mga Pacquiao, Bong Revilla, Lito Lapid.
Camille Villar, Binay, at sa iba pa. Tito Soto. Sir Badong, may proclamation rally sa bagong Pilipinas. Sana meron kayo dyan, sumisigaw kayo, Duterte. Balik na ulit. Lalo smuggling ng luxury cars panahon ni Marcos. Sir Bads, bakit si Mayor Magalong puro rant sa corruption pero real talk? Ano naman magagawa niya kung mayor lang? Dapat sumama na siya sa senator lineup ni Duterte. Alam niyo po, maganda po yung dating ni Mayor Magalong kasi precisely dahil hindi siya tumakbong senador. Kaya napaka-pure, 'di ba? Yung intention niya na alam mo 'yun, sinacrifice niya yung pwede siyang tumakbong senador. Pero para maging pure yung panawagan niya na anti-corruption siya, naunawaan ko eh. Yung kung saan nagmumula si Magalong eh. Kasi pag tumakbo siyang senador, ay, kaya pala. Kaya pala nag-iingay kasi tatakbo pala ang senador. Alam niyo yun? Pero dahil hindi siya tumakbong senador, nagkaroon ng credibility yung mga panawagan niya na binabanata niya yung corruption sa buong Pilipinas. Naging credible siya kasi hindi niya ginagamit yung kanyang banat para sa sariling interes. Ano ba interes niya rin sa kung expose niya yung corruption ng buong Pilipinas? 'Di ba? Ang tawag diyan mga statesman-like na eh. No? Kahit walang pakinabang sa kanya, kinakailangan niya ma-expose. Kaya nagiging credible lalo si Magalong sa tingin ko. At lalo siya naging credible sa akin. Maaring personal tong pananaw ko nung sinabi niya na kahit kailan hindi siya nagsisi na sinuportahan niya si Tatay Digong. Yun sa akin, importante yun eh. Kasi bibihira na po yung grabe po yung mga politiko natin. Once na nagamit ka na, once na ikaw ay napakinabangan na, itatapong ka na lang parang basura eh. Kaya yung mga natitira pa rin na hindi nagsisi, na sinuportahan nila minsan si Tatay Digong. Bilib po ako sa prinsipyo ng mga tao na yan. Kasi nire-risk nila yung pwedeng wala silang tupad, hindi sila mabigyan ng IX at ng AKAP dahil sa kanilang mga pronouncement. Di ba? Ngayon, nakakabilib. Hindi pera-pera lahat. To obtain great opportunities is for one to work hard for yourself or vote for a good government to present better opportunities to everyone. Magsikap ka para bumuti ka o boto ng tama para bumuti ka. Ako, gustong puntuhan ni 3-Digit TV. Ako sa akin, kaya ako bilib sa mga OFW. Kasi